Amazing morning, church! Kamusta po ang bawat isa? Namiss niyo po bang muli ako? The amazing girl ng Enka family. So muli, binabati ko po ang lahat ng mga lingkod ng Panginoon na kayo ay naririto, nagbigay ng oras para magbigay ng kapurihan at pagsamba sa ating Panginoon. Kaya ang lahat ng nagagalak, ang lahat ng natutuwa at nasisiyahan, maaari na po tayong tumayo at ipakita ang mga ngiti sa labi natin, sa ating mga kapatiran, sa ating mga mahal sa buhay. Ayan. Kamusta naman po ang bawat isa? Naway kayo po ay punong-puno ng pagpapala mula sa ating Panginoon. Punong-puno po ba? Magsabi nga po ng amen. Amen. So lahat po tayo ay laging may blessing galing sa ating Panginoon. Kung tutusin nga po may share ko lang, nung mga nakaraang buwan ay ako po ay talagang sinubok ng Panginoon. No, alam niyo naman po yung pinagdaanan ng isang Monica R. Fernandez na talagang bumitaw muna sa katungkulan dito sa harapan para mag-focus sa isang bagay. Pero ngayon muling nagbabalik para magbigay ng kapurihan sa Panginoon. At ako po ay nasisiyahan dahil tayo po ay muling nagkasama-sama para magbigay ng papuri sa ating Panginoon. Kaya tayo po ay magsisimula na sa pananambahan. Bagamat wala pa yung mga kasamahan natin, naniniwala ako na sila ay makakarating ng ligtas sa tahanan ng ating Panginoon. Amen po ba? At tayong lahat ng naririto, hindi ito aksidente na nandito tayo. Dahil tayo mismo ay dinala ng Panginoon para tayo ay magtaas ng kamay, isigaw ang kanyang pangalan, tayo ay sumayaw sa presensya ng ating Panginoon. Dahil ito ay deserve ng ating Diyos na buhay. Kaya tayo po ay magsisimula na sa ating pagpupuri at pagsamba. Pero bago yon, tayo po ay babasa. Sabi dito, glory to God in the highest and on earth peace, good will toward men. At sabi nga niya sa salita, love each other with genuine affection and take delight in honoring each other. Naniniwala po ba tayo na tayo mismo mga Kristiyano, genuine yung pagmamahal kung tayo ay may Kristo sa buhay natin? Amen po ba? Amen. Tayo po ay manalangin. Yes, Father, we honor you, we glorify you. Panginoon, maraming salamat po sa kabutihan mo, sa pagpapala mo, sa kadakilaan mo, Panginoon, sa buhay namin, Lord God. Wala kami dito, Panginoon, kung wala ka, Lord God. Dahil patuloy kami magpapasalamat sa tanging pangalan mo. Napakaganda at napakabuti ng pangalan mo, Panginoon. Hindi kami, Panginoon, mag-aalinlangan na lumuhod. Hindi kami mag-aalinlangan, Panginoon, na magtiwala sa iyo. Dahil sa iyong pangalan pa lamang, Panginoon, makapangyarihan na, Lord God. Kaya, Lord, patuloy kami, Panginoon, muling lumalapit sa iyo, hinihiling ang iyong presensya, yakapin mo kami, Panginoon, at ang bawat sulok ng simbahang ito ay punuin mo ng pagpapala, Panginoon, ng iyong presensya, Lord God. Kaya, Lord, sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba, Panginoon. Sa lahat ng wala pa dito, makarating sila, Panginoon, dito ng ligtas, Lord God. At sa lahat ng mga lingkod mo, Panginoon, naririto, alisin mo lahat ng pagod, alisin mo lahat, Panginoon, ng nararanasan nilang problema, Panginoon, sa financial, sa pamilya, sa trabaho. Alisin mo, Panginoon, at palitan mo ito ng kapahingahan, Lord God. Alisin mo, Lord God, yung makakahadlang, Panginoon, upang kami ay magtaas ng kamay, umawit, sumayaw, magkaroon ng galak sa pagpupuri sa iyo, Lord God. Dahil wala dapat makakahadlang sa pagpupuri sa Diyos na makapangyarihan. Hallelujah. Okay, Lord, sa iyo namin inaalay ang aming mga gawain sa araw na ito. Sa iyo namin inaalay ang aming buhay, Panginoon. Ano man ang mga kaganapan pa, mga misyon pa namin, yung purpose namin dito sa mundo, Panginoon, ikaw ang nakakaalam dahil you have planned, Panginoon, sa buhay namin. And you know the best for us, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan, Lord God. Kaya, Lord, muli kaming mag-aalay ng aming pagpupuri. Muli kaming naririto, tatayo, Panginoon, para sa iyong pangalan, Lord God. Ingatan mo ang lahat ng lingkod mo, Panginoon, ang lahat ng magsasalita, lahat ng magiging instrumento, Panginoon, para ikaw ay mapapurihan, para ikaw ay maging mag-shine, Lord God, sa buhay ng bawat lingkod, Lord God. Sa iyo ang kapurihan, kapasalamatan, tanging pangalan mo lamang ang aming sasambahin, wala nang iba, walang Diyos at walang Diyos na iba, Panginoon, kundi ikaw lamang, O Diyos sa buhay. Walang makakapigil, walang makakapantay sa aming pagpupuri sa aming Diyos na buhay. In Jesus' name, Amen. Hallelujah! Tayo po ay magbigay ng kapurihan sa ating Panginoon. Sabi nga, mas masayang magpuri,
Mas masayang mag-celebrate ng Christmas sa simbahan. Dahil nandito tayo sa simbahan, hindi para sa ating mga sarili. Hindi para dahil gusto nating makatanggap ng regalo. Dahil tayo ay naririto para magpuri at sumamba sa ating Panginoon. Napakasayang magbigay ng selebrasyon, ng saya, ng galak sa church mismo. Kaya huwag tayo mag-aalinlangan na sumayaw, huwag tayo mag-aalinlangan itaas ang ating mga kamay, huwag tayong mag-aalinlangan kumanta ng malakas para sa ating Panginoon dahil deserve ng Lord yan. Amen po ba? Amen. What a beautiful name of God, our Lord, Emmanuel, our Jesus, our Messiah. Hallelujah. We praise you in Jesus' name. Amen. Come on, church. Let us sing. Sing the song for Jesus. Hallelujah. Amen. Come on in, come on in, come on in. Sing the song, hear the stories, join the hymn. You don't even have to rehearse at Christmas at church, so tree it up. The tree is up and so's the holidays cheers. After all, it's the best time of the year. No better place to be a dear than Christmas at church. Christmas! Christmas is here, we finally made it. Go tell it on the mountain, Jesus is born. Christmas bells are singing, everyone's joy. Come and bring your family, celebrate His birth. Oh, Christmas at church, Christmas, Christmas at church. Hallelujah. Bring your family, bring the kids, light the tree, gather around. Sing the carol and join in the sound. Everything is merry and bright. It's Christmas today. Today we celebrate. Christmas is here. Let all celebrate it. Go tell it on the mountain. Jesus is born. Christmas bells are singing. Everyone's joy. Come and bring your family. Celebrate His birth. Oh, Christmas at church. Oh, Christmas. Christmas at church. Let us sing. Hark the herald. Hark the herald. The angels sing. Glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild. God and sinner reckons. Sabay-sabay tayong umawi. Hallelujah. Your nation is yours, Panginoon. Hallelujah. On the sky, with angelic hosts. Yes, Jesus. Christ is born in Bethlehem. Hark the herald. Herald angels sing. Glory to the newborn King. Go tell the mountain how beauty your name, O God. Hallelujah. Amen. Go tell it on the mountain. Jesus is born. Christmas bells are singing. Everyone's joy. Come and bring your family. Celebrate His birth. Oh, Christmas at church. Christmas at church. Christmas at church. We celebrate your birth, oh God. Christmas at church. We're happy to celebrate your birth. Christmas at church. Hallelujah. Christmas at church. Oh Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Your beautiful name, Lord God. Patuloy kaming aawit at sasamba sa iyo, Panginoon.
Tunay na napakabuti ng ating Panginoon. Amen. Tunay na dakila ang kanyang pangalan at walang makakapantay sa tanging pangalan ng ating Panginoon. Jesus, you're the Emmanuel, Lord God. At patuloy kaming maniniwala na sa pangalan mong Emmanuel, maniniwala at patuloy kaming magtitiwala na God is with us. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name, worthy is your name, Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. I stand amazed in your love undeniable. Your grace go on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name, worthy is your name, Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name, you worthy is your name, Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name, worthy is your name, Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name, Jesus, worthy is your name, Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name, worthy is your name, Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Itaas natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon. Hallelujah. You exalted, O Jesus. The highest praise. You deserve all things, Lord God. Sabay-sabay tayong umawit kung gaano kabuti ang ating Diyos, kung gaano siya naging mapagmahal na Diyos sa atin. Hallelujah. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise.
your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. You deserve. Worthy is your name, Jesus. Oh, church. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. You deserve the praise. Oh, Jesus, you're worthy to be praised. Oh, Lord, Jesus. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Oh, you worthy, Lord. You're the Emmanuel. We will bow our heads to you, Jesus. I will bow our head. We'll sing your greatness, oh Lord. We will sing your love, oh Lord. You are holy, Jesus. Holy, 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 holy. I will bow before you, my Lord and King. Hallelujah. You have come to us. You make all things new. Emmanuel, Jesus Christ, you never let me go. My shepherd king, you're watching over me. Emmanuel, so amazing. You have named the stars of the deepest night. Still you love
What a beautiful name, Lord God. Emmanuel is a beautiful name, Lord God. Hallelujah, Panginoon. We praise you, we honor you, we glorify your highest name, Lord God. In Jesus' name, amen. Good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. This Sunday ay second Sunday po ng December, and every second Sunday, this is a designated Sunday for a church planting Sunday. So ngayong Sunday po, ang lahat ng Kamakop churches, they are celebrating Kamakop Church Planting Sunday. No? So ano po ito? Nationwide. No? So ang ating pong mensahe sa umagang ito, in relation to Christmas pa rin, is bearers of the light of Christmas. Mga tagapaghatid ng liwanag ng Pasko. Isa po sa mga highlights na lagi nating nakikita, lagi nating napapanood, every Christmas season ay yung pong mga nagagandahan at mga kumukuti-kutitap na mga Christmas lights. No? Mga iba't ibang style. Makikita po natin sa mga malls, sa mga buildings, sa mga private subdivisions, offices, no? Mga parks, at iba't ibang mga style at mga makukulay na ilaw. Nagbibigay liwanag at kasiyahan sa mga taong nakakakita nito. Diba? Kapag nakikita po natin ang mga ilaw na ito, ay nagbibigay ito sa atin ng kasiyahan. No? At meron nga po isang lugar sa Mandaluyong, every year, no? Nagde-decorate po sila. Isang bahay po ito, no? Punong-puno ng Christmas light. No? At ito po ay nagiging attraction sa mga tao. No? At ito po ay nagbibigay ng kasiyahan sa mga taong nakakakita nito. No? So, every year po, makikita po natin itong mga, itong mga ilaw na ito na kumukuti-kutitap sa bawat lugar. No? Now, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Isaiah chapter 9, verses 2 to 7, at sama-sama po nating tunghayan kung ano po ang sinabi ng mga passage na ito o ng mga verses na ito patungkol po sa pagdating ng ilaw, ang Panginoong Hesus na ating tagapagligtas at Panginoon. Isaiah chapter 9, verses 2 hanggang 7. Babasahin po natin sa English at mamaya po ay titingnan din natin sa Tagalog. No? Sabi po rito sa Isaiah chapter 9, 2 to 7, "The people walking in darkness have seen a great light. On those living in the land of the shadow of death, a light has dawned. You have enlarged the nation and increased their joy. They rejoiced before you as people rejoiced at the harvest, as men rejoiced when dividing the plunder. For as in the day of Midian's defeat, you have shattered the yoke that burdens them, the bar across their shoulders, the rod of their oppressors. Every warrior's boot used in battle and every garment rolled in blood will be destined for burning, will be fuel for the fire." Verse 6, "For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders,
And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and peace, there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever. The seal of the Lord Almighty will accomplish this. Sa Tagalog naman po ay ito po yung sinasabi sa Isaiah chapter 9 verses 2 to 7. Nasabi po rito, nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaunang nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot o balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa tulad ng mga tao sa panahon ng anihan. Tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madyan. Binali mo ang panghambalos ng mga tapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ay ang pagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katuwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang si Yahweh. Ang Diyos po ang magpapalang ng kanyang salita at tayo po ay sandaling dumulog sa panalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa araw na ito na muli pong dila niyo po kami sa lugar na ito upang sama-sama kang purihin at sambahin. Nawa nga po sa aming pagbubulayan sa mga oras ito, dalayan ko ang iyong banal na Espiritu ang siyang kumilo sa aming mga puso at maghari sa aming mga buhay at nawa nga po ang inyong mensahe ay marinig ng aming mga espiritu. Ito'y tumimo sa aming mga puso at ito po'y mag-reflect sa aming mga buhay. Pagpalain niyo po ang inyong salita na aming pagbubulayan sa mga oras ito. Ito pong ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito pong mga talatang ito ay isang prophecy. At ito pong prophecy na ito ay naisulat 700 years bago pa man pinanganak si Jesus. So, 700 years before He came to earth, ito po yung sinabi na ng isang propeta, si Propeta Isaiah. At ito po ay isang prophecy patungkol sa pagliligtas. Ito rin po ay isang awit ng pasasalamat. Bagamat ito po ay nagkaroon ng katuparan ilang daang taon ang nakalipas o pagkalipas ng maraming taon at doon po sa fulfillment ay mas malawak na po yung scope nito kaysa doon sa nakita ni Isaiah 700 years before. No? At dito po, ang pagdating ng Panginoon ay nagbigay ng katuparan doon po sa propesiyang ito. At yung pong kaliwanagan na dala niya nung siya isinilang sa Bethlehem ay hindi lang para sa Juda, kundi ito po ay para sa buong sangkatauhan. No? During the time of Isaiah's prophecy, habang sinasabi po niya ito, ang tinitingnan po niya ay ang bayan ng Juda. Pero nung finulfill po ito ng Panginoon, yung fulfillment nito ay hindi lang para sa bayan ng Juda. Ang kanyang pagdating dito sa lupa bilang isang ilaw ay hindi lang para sa Juda, kundi para sa lahat ng tao, para sa buong sangkatauhan. At dito po sa propesiyang ito, sinasabi po rito na si Jesus ang ilaw. He is the light. Ito po yung mensahe. Ito po yung magandang balita na dapat malaman ng lahat ng tao. Na si Jesus ang ilaw. Sabi po roon sa verse 1, nung Isaiah chapter 1, yung binasa nating verse kanina, the people walking in darkness. Nagsimula po yung verse doon sa the people walking in darkness. Ito pong sinasabi rito, ito po'y paglalarawan.
pinapakita po rito yung kawalan ng pag-asa, yung nalalapit na kapahamakan ng tao kung walang Jesus na magliligtas. The people walking in darkness describes the hopelessness and the incoming doom of the people. Ang mga tao po ay alipin ng kasalanan at nangangailangan ng tagapagligtas dahil wala siyang kakayahan na iligtas ang kanyang sarili. At si Jesus bilang ilaw, nang dumating po siya rito sa lupa, ay naghatid ng kaliwanagan, naghatid ng kaligtasan sa madilim na mundong ito. Sabi sa Isaiah chapter 9 verse 6, "For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace." Ito pong propesya ni Isaiah ay eksakto ng sinabi niyang isisilang ang isang sanggol. No? Eksakto po. Isinilang ang isang sanggol na lalaki doon sa Bethlehem. No? Siya po ay nariyan na. Ito pong isinilang na ito, bago pa man siya isinilang dito sa mundo, ay naririyan na. He is pre-existing. Bago pa man nilikha ang mundo, naririyan na siya. Kung babasahin niyo po yung Genesis chapter 1, makikita niyo po roon kumikilos na ang Panginoon Jesucristo kasama ang Diyos Ama. No? So, even before this world was created, Jesus is already there. Wala siyang pinagmulan. Wala rin siyang katapusan. No? So, itong prophecy na ito ay eksakto. No? Natupad. At nakita po natin kung paano po na natupad yung sinabi ni Isaiah na isisilang ang isang sanggol na lalaki doon sa Bethlehem. At kagaya na sinasabi ko po kanina, bago pa man nilikha yung mundong ito, siya po'y naririyan na at siya po'y ibinigay sa atin bilang kahanga-hangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. So mga kapatid, the Son was not born, but He was given. Ibinigay. No? Ibinigay sa atin. No? In Matthew chapter 1, tingnan po natin, sino ba itong propeta na sinasabi rito sa Matthew chapter 1? Ano ba itong propesya na ito? Sabi rito, "She will bear a son and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins." All this took place to fulfill what the Lord has spoken by the prophet, "Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel," which means God with us. No? Sino ba itong prophet na tinutukoy dito? At ano ba itong propesya na tinutukoy dito? Babalikan po natin uli si Isaiah, doon po sa chapter 7, verse 14. Chapter 7, verse 14. No? Titingnan po natin ang sinasabi. No? Wala pong ibang tinutukoy dito sa propesiyang ito. Walang ibang propeta ang sinasabi rito, kundi si Isaiah. At tingnan po natin yung sinasabi doon sa chapter 7, verse 14. Sabi diyan, "Therefore the Lord Himself will give you a sign. The virgin," no? Ano yung nandun sa Matthew? "The virgin shall conceive and bear a son." Ano yung sinabi ni Isaiah? "The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel." Eksakto. No? So, doon sa Matthew, ang tinutukoy po dito ay si Prophet Isaiah, at yung prophecy na tinutukoy dito ay yung pagdating ng Panginoong Jesus dito sa lupa. Ang tinutukoy sa talatang ito ay si Jesus, ang ilaw, ang tagapagligtas ng sanlibutan, ang Diyos na kasama natin. Yun po yung ibig sabihin ng Emmanuel. Yung pangalan ng Emmanuel, ang ibig sabihin, ang Diyos ay kasama natin. So mga kapatid, this Christmas, ito po yung liwanag na dapat nating dinadala. Ito po yung liwanag na dapat nating ibinabahagi sa mga taong nandoon pa sa dilim. Tayo po ay nilipat na ng Diyos mula sa liwanag o mula sa dilim patungo sa liwanag. At bilang nilipat na sa mga liwanag, dapat po ito liwanag na ito ay maibahagi natin
maipakita natin, ma-share natin doon po sa mga taong nandoon sa dilim. So, paano ba tayo magiging tagapaghatid ng liwanag sa dilim? Kinakanta natin ito noon, liwanag sa dilim. Paano ba tayo magiging liwanag sa dilim? Okay? 3 bagay po yung titingnan natin sa umagang ito. Paano tayo mga liwanag o paano tayo mga ilaw ng sanlibutan ay magiging liwanag sa dilim? Una, siyempre, magliwanag tayo. Bilang ilaw, dapat magliwanag tayo. Mamuhay tayo bilang isang ilaw na nagniningning para kay Jesus. Dapat yung liwanag natin ay magningning. No? Dapat ay mag-radiate yung ating liwanag, mag-shine. Sabi sa Matthew chapter 5, 14 to 16. Tingnan po natin yung sinasabi rito. Wala pala, no? Matthew chapter 5, 14 to 16, sabi doon, you are the light of the world. Now, sino po yung tinutukoy ditong you? You and me are the light of the world. Tayo po ang ilaw ng sanlibutan. A city that is set on a hill cannot be hidden. Nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand. Kapag ikaw ba'y magsisindi ng ilaw, no? Tinatakpan mo ba ito? No? Noong araw, wala pang kuryente, ang ginagamit natin, gasera. Pag nagsindi ka ng gasera, nilalagay mo ba sa ilalim ng lamesa? Tinatakpan mo ba ito ng timba? Siyempre, kapag nagsindi ka ng ilaw, ilalagay mo doon sa pinakamataas ng bahagi ng bahay para maliwanagan yung buong bahay. No? Hindi mo ito tatakpan dahil kailangan mo ng liwanag kaya ka nagsindi ng ilaw. No? Itong mga bumbilya nakikita natin ito, kung lalagay natin ito ng takip isa-isa, ano mangyayari sa atin? Didilim yung ating paligid. In the same way, we as Christians, as a light in this world, kapag tinakpan natin yung ating liwanag, kapag hindi tayo nagningning, paano magliliwanag yung ating paligid? So, ang challenge po sa atin, as light, we have to shine. Magliwanag para kay Jesus. Ang sabi po rito, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Let us so shine. Magliwanag, magningning. Baka para tayo yung kinakanta ni Sharon Cuneta na bituing walang ningning. Anong silbi mo kung wala kang ningning? Paano ka magbibigay ng liwanag kung hindi ka nagniningning? So, para tayo manatiling nagliliwanag, we have to be constantly connected to the power source. Kagaya po ng mga ilaw na yan, kapag tinanggal po doon sa power source yan, mamamatayan. In the same way, yung pong ating liwanag, nagdidilim po yan kapag tayo po ay humihiwalay doon sa ating power source. Kaya dapat connected tayo lagi doon sa nagbibigay ng liwanag sa atin, kay Jesus, ang liwanag ng Pasko. No? So, bilang isang ilaw na nagining, paano ba natin ipapakita o paano ba natin pananatilihin ang ating liwanag? No? So, isa-isahin po natin. Una, bilang isang ilaw na nagnining para kay Kristo, dapat nating ipamuhay ang katotohanan ng banal na kasulatan sa ating buhay. Dapat tayong maging mga walking Bible. Dapat tayong maging dapat makita sa ating buhay ang salita ng Diyos. Na kapag naglalakad tayo diyan sa kalsada, ang nakikita nila ay Bible. We have to be a walking Bible. In other words, we have to walk the talk. Ipakita po natin sa ating buhay yung sinasabi natin. Dapat makita sa ating buhay ang salita ng Diyos. We have to be a walking Bible. Pangalawa, bilang isang ilaw na nagniningning para kay Kristo, dapat siyempre maganda yung ating testimony. No? Bilang mga Kristiyano sa komunidad,
bilang mga Kristiyano sa opisina, bilang mga Kristiyano sa eskwelahan, dapat maging maganda yung ating patotoo. Kung sinasabi mong Kristiyano ka, panindigan mo. Kung sinasabi mong Kristiyano ka, ipamuhay mo. Kung sinasabi mong Kristiyano ka, ipakita mo. Nasaan ang ebidensya? Dapat maging maganda yung ating patotoo o testimony sa ating komunidad. Upang sa gayon, sa pamagitan natin, ang ebanghelyo o mabuting balita o yung gospel, magiging attractive ito sa mga hindi pa nakakarinig nito. Dapat tayong maging katulad ng isang bulaklak na humahalimuyak, na kapag pinag-uusapan ka, maganda at positibo ang mga maririnig mo. Hindi yung kapag pinag-uusapan ka, ang maririnig mo, hindi yung masasama ugali na hindi na dapat nakikita sa atin. Dapat ang meron tayo ay ugaling makalangit na kaakit-akit. No? Pangatlo, bilang isang ilaw na nagniningning para kay Kristo, dapat tayong kumilos upang magliwanag ang ating komunidad. Dapat tayong magtulungan, dapat tayong kumilos upang ang kadiliman sa komunidad ay magkaroon ng kaliwanagan. Kaya dapat yung ilaw natin ay laging maningning, laging maliwanag. Dapat kasing liwanag yan ng 100 watts o mas even higher wattage na bumbilya. No? Dapat nga mas maliwanag pa tayo doon. No? So, sa madaling salita, yung ating ilaw dapat matatanggal, maaalis yung mga nagsisilbing nagtumatakip sa ating liwanag. Ano ba yung mga tumatakip sa ating liwanag? No? Hindi natin dapat ikinukubli. No? So, kaya dapat laging maganda yung ating patotoo dahil isa yan sa mga tumatakip sa ating liwanag. Dapat yung ating buhay ay laging kalugod-lugod sa Panginoon so that hindi natatakpan yung liwanag. No? Sa madaling salita, yung ilaw hindi dapat ikinukubli. Hindi dapat tinatakpan para liwanag yung paligid. Para kung nasa saan ka man pumaroon, nagkakaroon ng liwanag. Diba? Nasa workplace ka, may liwanag. Nasa school ka, may liwanag. Nasa talipapa ka, may liwanag. Dahil nandoon ka. So we have to be this light that is so shining before men so that they will praise and thank the Father in heaven. Yung mga ilaw na yan, kagaya sinasabi ko kanina, subukan nating takpan. Di ba madilim ang paligid? Ganon din yung ating liwanag kapag ito'y natatabunan o natatakpan ng mga kasalanan, unti-unting nawawala ang liwanag. So dapat panatilihin nating malinis ang ating puso upang walang magtatakip doon sa ating liwanag para mananatiling nagliliwanag ang ating kapaligiran saan man tayo pumunta. So, ang hamon sa atin sa umagang ito, are we willing to be a committed and efficient bearer of the light of Christmas? Willing po ba tayo na maging epektibong tagapaghatid ng liwanag ng Pasko? Pangalawang punto, ibahagi natin ang liwanag. Huwag nating sarilinin, huwag nating kimkimin. I-share po natin, ibahagi natin ang liwanag ng kaligtasan sa iba. Napakarami pang mga tao ang hindi nakakarinig ng mabuting balita ng kaligtasan. Kung hindi po natin ilalabas ito, kung hindi po natin ipamamalita ito, kawawa ang mga taong hindi mababahagi na nito. So ibahagi po natin. Ibahagi natin, i-share natin ang liwanag ng kaligtasan. Kung sinasabi mong anak ka ng Diyos, bahagi ka ng misyon. Bahagi ng misyon natin ang maghatid ng liwanag ng kaligtasan sa mga taong nasa dilim. Ano po bang sinabi ni Jesus bago siya umakyat sa langit? Ano bang kanyang pinagbilin? Ano ba yung kanyang iniwan na tagubilin sa bawat tagasunod niya? Tingnan po natin sa Matthew chapter 28, 18-20. And Jesus came and said to them, "All authority in heaven and on earth has been given to me.
Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. Napakagandang pangako. Yung bandang huli. Sabi niya, I am with you always. Hindi na sinabing, I am with you sometimes. Hindi na sinabing, I am with you every Sunday. Hindi na sinabing, I am with you every Tuesday and Thursday. Sabi niya, I am with you always. That's the promise of Jesus. Ang ating misyon ay ibahagi ang liwanag ng kaligtasan sa buong mundo. Simula sa ating Jerusalem. Sino ba yung Jerusalem natin? Ano bang scope nitong Jerusalem natin? Yung sinasabing, kasi sabi doon sa Acts chapter 1 verse 8, you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and in all Samaria and even to the remotest part of the earth. No? So, ano ba yung Jerusalem na tinatawag? Ano ba yung Jerusalem natin? No? Yung pong Jerusalem natin, sila po yung mga tao na malalapit sa atin. Family, immediate family, extended family, basta yung mga tao malalapit sa'yo, this will be your Jerusalem. Sila yung iyong Jerusalem. And then, after ng Jerusalem, as a church, yung Jerusalem po natin, yung immediate, yung napiko. Then, ang Judea naman natin ay kung saan tayo dadali ng Panginoon para mag-church planting. And so on. So, kung ang church, ang Jerusalem natin, itong napiko, so yung Judea natin, yung kung saan tayo dadali ng Panginoon, mag-+1, mag-church planting, halimbawa, dadali tayo ng Panginoon sa kung saang lugar man dito sa Pasig o sa ibang lugar. No? Kaya, kung may mga kamag-anak kayo, kaibigan o kakilala o may contacts kayo sa ibang lugar, no? Pwede sa kanila tayo magsimula. May kamag-anak kayo dyan sa Taytay, sa Antipolo, o kung saan man lugar, pwede tayo magsimula sa kanila. Simula tayo ng Bible study sa family niya, and then later on sa mga kapitbahay niya, no? Tuloy-tuloy na. No? Hanggang sa makapagbuo tayo ng simbahan doon sa kanilang lugar. No? So, kailangan natin talaga maging intentional. Intentional sa ating discipleship para yung mga bagong masira ng gospel, hindi lang sila makakilala sa Panginoon, kundi sila rin ay mabautismuhan, kagaya sinasabi ni Jesus sa verse na yan, mabautismuhan sila at maturuang sumunod sa mga katotohanan ng banal na kasulatan. Hindi lang maging member ng church, tapos na. No? Hindi po doon natatapos na kapag nadala na sa church, okay na yan. Bahala ka na sa buhay mo. Mag-grow ka o hindi, bahala ka na. No? Hindi po ganoon. No? Kung titignan po natin, yung sinabi ni Jesus, go therefore and make disciples. Hindi na sinabi, go therefore and make members of the church. Sabi niya, make disciples of all nations, baptizing them in the name of Kamakop? No. Baptizing them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. And, so, di pa natapos daw sa baptizing. No? Teaching them to observe all that I have commanded you. At ang pangako naman niya, I am with you always. O habang ginagawa po natin ito, habang nasa katuparan natin ito, si Jesus, kasama natin. No? So, as we follow, remember, Jesus has given us the full authority to do this. No? And as we follow His command, His power and presence go with us so that we can become effective bearers of the light of the gospel to the nations of the world. Paano ba tayo makakapag-share ng gospel effectively to others? Ito po yung mga dapat nating tandaan. Paano ba tayo magiging epektibong light bearer? Una, tandaan po natin, tayo po ay tinawag ng Panginoon. At tayo po ay
binigyan ng kapangyarihan, binigyan ng authority. We are empowered to be an effective witness of the gospel. Yung authority and power, nagmumula sa Panginoong Hesus mismo. And yung Holy Spirit, nakasakasama natin, kapag tayo po ay nagsishare ng gospel at nagdi-discipleship, siya po yung kasakasama natin at tumutulong sa atin. Alam niyo yung nung first time na mag-share ako ng gospel, sobrang nervyos yung aking nararamdaman. No? Pero nag-pray ako, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng power, bigyan mo ako ng boldness, no? At samahan mo ako. No? So yung first contact na sharean ko ng gospel, sa tulong at biyaya ng Panginoon, na-share ko sa kanyang gospel, and he responded positively. No? At siya po ay nakakilala sa Panginoon. Ang naging part po siya ng ministry, and even up to now, siya po ay nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon. No? So, para po tayo maging epektibo, tandaan po natin, tinawag tayo ng Panginoon. At bilang mga lingkod ng Panginoon, kasama natin siya. Kaya nga Emmanuel yung pangalan niya. At yung Holy Spirit niya, nasa sa atin. He will give us, He will empower us, and He will be doing this with us sa pag-share ng gospel and even to the discipleship process, kasama po natin siya. Pangalawa, ang evangelism ay bahagi ng whole process of discipleship. No? Hindi po pwede magkaroon ng discipleship nang walang evangelism. So part of this whole process of discipleship is evangelism. Yung pong mga tumanggap sa Panginoon, nanampalataya sa Panginoon, katulad natin, tayo pong mga nanampalataya sa Panginoon, tayo po ay kinakailangan ding mabaptize. So I believe lahat po tayo dito ay nabaptize na, pwera lang yung mga bago. No? So we accepted the Lord and we were baptized at tayo po ay na-incorporate na kasama sa isang local church katulad nito. At dito po, sa local church, dito po tayo i-equip, dito po tayo tuturuan, dito po tayo iti-train para tayo maging effective sa service. Kaya po, meron tayong wider na tinatawag ngayon. Yung framework ng Kamakop na ginagamit natin ngayon, yung wider. No? It stands for Win, Integrate, Disciple, Engage, and Rejoice in Service. Yun po yung ibig sabihin ng wider. So, in the future months, we'll be discussing this wider and we'll be implementing this wider process dito po sa ating simbahan. Now, merong isang kwento. Ito po ay mula sa kwento ni Dale Pilgrim. At ito po ay tungkol sa 6 na pilotong Navy. Sila po ay bahagi ng Navy pilot noong pong World War II. Sila po ay nag-take off sa isang aircraft carrier. Ito po isang malaking barko na pwedeng mag-landing at mag-take off, yung mga fighter jet. No? So, nag-take off po sila doon sa isang aircraft carrier, isang malaking barko, at sila po ay merong mission. Ang mission nila ay hanapin doon sa karagatan yung mga kalaban nilang submarines. So, pagkatapos ng mission nila, ginaboy na po sila doon sa paghahanap doon sa mga submarino ng mga kalaban at pagbalik po nila doon sa kanilang aircraft carrier na maglalanding na sila, madilim na at wala na silang makita. It so happened na yung captain ng barko nag-order siya ng blackout. So, ibig sabihin, yung barko, kahit isang ilaw, walang pwedeng buksan. No? Hindi malinaw doon sa kwento kung bakit nag-order ng blackout yung kapitan, marahil para hindi sila makita ng mga kalaban. No? So, madilim na madilim ang buong paligid, walang makita kahit isang liwanag itong mga piloto na maglalanding. So, nagradyo sila doon sa barko at nakikiusap sila na kahit isang ilaw lang magbukas sila para makita nila kung saan sila maglalanding. Pero
na naig yung utos ng kapitan at ang sabi nung sumagot doon sa radyo ay hindi po pwedeng i-lift yung order na blackout sa buong barko. So paikot-ikot sila at nakikiusap doon sa barko na kung po pwede magbukas lang kahit isang ilaw. Pero walang ilaw na binuksan itong barko. At very tragic po yung kinahinatnan nitong 6 na piloto. Lahat po sila nag-crash doon sa dagat. Dahil wala silang makita kahit isang ilaw. Ang pakiusap nila, kahit isang ilaw lang, magbukas kayo. Maglalanding kami dyan sa barko. Pero dahil walang ilaw, nag-crash itong 6 na piloto. Mga kapatid, tandaan po natin ito. Maaring sa ibang tao, baka ikaw yung isang ilaw na yon na kinakailangang magliwanag. Baka ikaw yung isang ilaw ng kaligtasan ng Panginoon na gagamitin para sa kanila. Kaya dapat nating sunggaban, dapat nating i-grab yung lahat ng opportunities na maibahagi ang mabuting balita sa kanila at i-disciple sila upang sila rin ay maging lingkod ng Diyos. Baka ikaw yung nag-iisang ilaw na kinakailangan na magliwanag para sa kanila. Pangatlo, mag+1 tayo. Mag+1 tayo. Magtulungan tayo na makapagsimula ng gawain, makapagsimula ng church planting at magsilbing liwanag sa kanilang komunidad. Hindi lang po sa ibang lugar, kundi even dito, pwede tayong mag+1. Kaya nga po yung ini-launch natin noong September, yung Bring a Friend. Bahagi po ng +1 yun. Patuloy po natin. Patuloy po tayo mag-invite. Let's bring a friend and let's have a +1. Bilang mga tagahatid ng liwanag, ang dapat nating ipag-pray at pagtuunan ng pansin ay makapagtayo ng simbahan sa mga lugar na wala pang simbahan. Ang susi dito, tayo rin. Kaya nga, sabi ko kanina, kung may kakilala kayo, may kamag-anak sa ibang lugar, pwede tayo magsimula sa kanila ng Bible study that will eventually become a church planting. As new believers are won to the Lord and discipled, we need to build a church wherein these new believers could congregate and become part of the church. Now, ito po yung ilan sa mga palatandaan kung dapat na tayong magsimula ng church planting ministry sa isang lugar. Una, kung ito pong lugar na ito ay napag-aralan na ba natin ito, no? At kita ba natin yung area ay viable na magkaroon ng isang church planting ministry. So titingnan po natin, pagpipray po natin ang isang lugar, pagtitingnan po natin siya, viable ba na tayo makapagsimula ng isang church planting ministry sa lugar na yan. So, sa ngayon, wala pa tayong identified na target area. Let's continue to pray to the Lord na i-reveal niya sa atin saan ba itong lugar na ito na pagdadala natin ng bagong ministry. Pangalawa, kapag sa isang lugar, meron tayong 20 or more believers, pwede na tayong magsimula. Pwede tayong magsimula ng Bible studies, small group meetings, kahit nga less than 20 pa, pwede tayong magsimula. Bible studies, small group meetings, no? Doon nagsisimula lahat. No? And then, siyempre, magkakaroon tayo ng, mag-a-assign tayo ng mag-a-handle o mag-train tayo ng committed person willing to stand up for the ministry in that area. No? Alam niyo po, nakakatawa dito sa ating church, na maliit na church lang tayo, very limited ang ating resources. Pero kung titingnan po natin ang ating history, no? Meron na po tayong church planter sa Talim. No? May mga galing dito sa atin, nagmi-ministry sa ibang lugar. No? Ilang pastor na po ba yung na-produce dito po sa maliit na simbahang ito? No? Ako po, homegrown din dito. No? Dito rin po ako nagsimula at dito rin po ako nagpastor. No?
Si Pastor Vlad, dito na naging pastor. Si Pastor Jam, no? Kaya lang, yung isa ay na-promote na, si Pastor Rabing, no? So, imagine, ito po yung nakakatuwa sa atin na bagamat maliit na simbahan lang tayo, very limited ang resources, pero nakakapag-produce po ang Panginoon out of this small church na mga workers sa kanyang ubasan. No? So, ang Lord, kapag meron na tayong church planting ministry, magre-raise po siya ng right person na mag-handle ng church planting ministry. No? At, pang-apat, malalaman natin na dapat tayo magsimula ng church planting ministry kapag tayo po ay meron ng nakaprepare na budget for the church planting ministry. No? Remember, the church that is planted in the new area, ine-expect po ito na magiging ilaw siya ng komunidad na yon, kung saan man yon. It is also expected to grow and become a church that impacts the community. So, ito po yung challenge sa atin, mag+1 tayo. Ang kama ko po ay meron siyang vision na pinangalanang +1. Ito po ay nagsimula ngayong taon. At ano po ba ang ine-expect sa bawat churches? Ang bawat churches po ay ine-expect na mag-i-involve at magsisimula ng isang church planting ministry. Each church, regardless of sizes, regardless of capacity, ine-expect po tayo na within the next 3 to 5 years ay magkakaroon ng isang daughter church. No? Again, hindi po pinag-uusapan dito yung size, malaki ka ba o maliit. Lahat po tayo, lahat ng churches ng Kamakop, yung 3,000 plus na churches ng Kamakop, we are expected to have a +1 in the next 3 to 5 years. So sa madalit salita, in the next 3 to 5 years, kung ang bawat churches ay magdadagdag ng isa, by 2025, meron na po tayong 6,000 plus or even 7,000 churches in the whole Philippines. So yun po yung vision ng Kamakop in the next 3 to 5 years. At tayo po, as a Kamakop church, as a Kamakop local church, tayo po ay ine-expect na magpa-participate, mag-i-involve dito sa church planting ministry na ito, yung +1. Okay? So, paano ba natin mafulfill itong vision na ito? There are 4 keys in fulfilling this vision. There are 4 keys in fulfilling +1. Number 1 is a passionate prayer. We have to really pray for this. We have to really be serious about this. We have to be intentional about this. We need to pray hard for our vision to plant a daughter church. So, again, seryosohin po natin ito sa pananalangin. And actually, yung ating prayer time every Wednesday, pinag-iisipan ko nga, baka ibalik na lang natin na uli yung online. No? Kasi yung face-to-face, kami lang dalawa ni Ate Helen na nag-face-to-face. No? So baka mas mabuti pang mag-online na lang ulit tayo para mas marami yung nagpa-participate. Or, gusto nyo ba tanggalin na lang natin? Yun yata ang gusto nyo eh. Yung alisin na lang totally. So, I challenge everyone, leader ka man o hindi, especially sa mga leaders ng church, let us be a passionate prayer warrior. Especially for this vision to have a daughter church, let us pray about this. Let us sama-sama po nating ipanalangin ito. And then, aggressive evangelism. We need to step out. I-step up po natin, i-level up po natin yung ating evangelism ministry. So that people will be added to the church. Pangatlo, intentional discipleship. Dapat ay
maging i-intensify po natin yung ating discipleship ministry so that we can produce more mature believers. Ano po produce po natin? Mga bonjing. Mga ilang taon na sa church pero baby pa rin. Mga kanti mo lang, nagtatampo na. Yun po yung napoproduce natin because hindi po natin ini-intensify yung ating discipleship ministry. We have discipleship ministry and we need to be involved in this discipleship ministry. Pang-apat po, yung tinatawag na strategic church planting. We need to strategically plan. Ano ba yung mga steps na dapat nating gagawin to plant a daughter church para ma-ensure natin yung success in doing the church planting. And we can actually start generating funds for our church planting today by doing these steps. Passionate prayer, aggressive evangelism, intentional discipleship, strategic church planting. Now, bago po ako mag-end sa prayer, meron po tayong, in a few minutes, we are going to make a pledge for church planting. Ginawa na po natin to, I think, nung previous years. And again, I'll be distributing this church planting pledge in a few minutes. Ito po ay hindi po ito sapilitan. Ito pong kaya nga pledge, no? Wala pong pilitan dito. You are free to participate or not to participate. Kung hindi po nakikita yung pangailangan ng church planting, then huwag kang mag-participate. But if deep in your heart, you have a burden, you have this kabigatan sa iyong puso na gusto mo na maging bahagi ng isang church planting ministry, then you can participate. So, dito po, you can pledge any amount you want to give. Any amount. No matter how small or how big that amount, ito po ay malaking tulong sa gawain ng Panginoon. No? So, kung ano man yung convenient, kapag sinabing convenient, kapag inilagay mo doon sa envelope, hindi umaaray yung bulsa mo. Na kapag kukunin mo doon sa wallet mo, hindi mo kailangan tiyanin. No? So, any amount that is convenient sa iyo. No? You can also give sacrificially in faith. If the Lord is leading you to give sacrificially, then do so. No? So, this pledge will be a monthly pledge at mag-start po yung collection by January 2024. So, yung po makukolekta natin sa mga pledges na ito, yung 20%, imagine, 20% lang po ibibigay natin sa district. Yung 80% may iwan sa atin. Di ba kayo nagtataka, bakit meron tayong mga grocery bag na pinamigay ng anniversary? Doon sa mga magulang, ng mga Saturday school students natin, yun po ay dahil doon sa ating church planting pledge during the previous year. So 20% po niremit natin sa district, yung 80% na iwan sa atin. Now this time, again, magkakaroon po tayo ng pledge, the same way pa rin. 20% i-remit natin sa district, 80% magagamit natin sa ating church planting program. Kasi yun yung ating vision in the next 3 to 5 years. No? Magkakaroon din po tayo ng special offering mamaya para sa church planting. Ito naman special offering, this will go to the National Church Planting Ministry. So, ito po ay pupunta sa national. At yung pong national office, yung Kamakop,
siya na po ang bahalang mag-designate nito kung saang lugar ipapadala itong ating support na ito. So, remember to give cheerfully, for God loves a cheerful giver. Remember to give in faith, for it pleases the Lord to see His people giving lovingly and sacrificially for His glory. No? So, this time ay, bakit nawala? O di bale, tapos naman yung slide ko, okay na yun. So, nawala na si Bob? Nawala na si Bob? Siya pa naman yung pagdidistributing ko nito. O, ikaw na lang, Rick, i-distribute mo. Men kasi dapat eh. So, kung kailangan nyo po ng form, pahingin isa nga. Yung po mga willing na mag-participate ay kumuha po kayo ng form at i-fill up po ito. Dalawa po yung form, hatiin nyo po yan. So, i-fold nyo lang po. Pagkatapos yung fill up, i-fold nyo lang at hatiin. Yung po kalahati, makikita nyo po yung kalahati, pledger's copy. At yung kalahati, church copy. So, yung church copy po, pagkatapos yung i-fill up, yun po yung ibabalik nyo sa akin mamaya. No? So, o kaya, kung hindi ko kayo ipipressure ngayon, kung hindi pa po kayo decided ngayon, pwede nyong iuwi yan, pag-pray, tapos ibalik nyo sa akin next Sunday. No? Anyway, mag-start pa naman to sa January. No? So, again, dalawang copy po yan, hahatiin nyo lang po yan, may iwan sa inyo isang copy, yung pledger's copy ang sa inyo, at ibabalik nyo po sa akin yung church copy. Kung ma-fill up nyo mamaya, balik nyo sa akin, pero kung hindi pa, pwedeng ibalik sa next Sunday. Para makapag-isip pa kayo, baka pinag-iisipan nyo pa kung 5K o 10K yung ilalagay nyo riyan, pag-isipan nyo pong mabuti. Dahil, again, kung magpi-pledge po kayo, yung convenient sa inyo. Huwag niyong pwersahin yung sarili nyo na hindi nyo naman pala kaya. No? At tandaan po natin, ito pong pledge na ito, hindi po kayo magpe-pledge sa akin, hindi po kayo magpe-pledge sa church, hindi po kayo magpe-pledge sa Kamakop. This pledge will be between you and the Lord. No? So, whatever amount na ilagay mo riyan, that is convenient to you, i-honor po natin yon because pledge po natin ito para sa Panginoon. No? So, yan. So, salamat po sa lahat ng magpa-participate to the work of the church planting. So, tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin. No? Dakilang Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa bawat isa na magko-commit to be a bearer of the light of Christmas by passionately praying for the lost, passionately sharing the gospel, and discipling people intentionally, and help in church planting strategically. Salamat, Panginoon, sa bawat anak po ninyo na makikibahagi sa gawain na ito. Alam ko po na sa mga oras na ito, kumikilos ka sa puso ng bawat isa sa amin. At nawa nga po, dalayan ko na ano mo po yung magiging desisyon namin, ano mo po yung magiging participation namin sa vision na ito ng +1. Lord, we pray, i-honor po namin ito at tulungan niyo po kami, bigyan niyo po kami ng kalakasan na ito po'y aming maisakatuparan. Sa iyo po ang kapurihan, pasasalamat, ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning. Isang mapagpalang araw sa bawat isa. Ngayon naman ay ihanda natin ating mga puso sa pagbibigay sa Panginoon. And maraming salamat, Pastor, sa isang napakagandang mensahe. Naway
ito'y ating maisapamuhay, lalo na doon sa mga taong nangangailangan na nasa dilim, na maging halimbawa tayo ng isang liwanag kasama ang ating Panginoon. Makibukas po tayo sa 2 Korinto 9:7. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Lalo na ngayong December, especially may mga trabaho, ibalik natin sa Lord yung dapat para sa Kanya. Kasi binabalik naman niya yan kung ano man yung mga pangangailangan natin sa buhay. Maging tapat lang tayo sa Kanya at maging tapat tayo sa Kanya at patuloy pa rin ang katapatan ng Panginoon sa bawat isa, lalo na sa mga pangangailangan natin sa aspeto ng bawat buhay natin. At i-ready na po natin ang ating mga ikapo. One of the best ways that we can prove that we love the Lord is by giving. Amen. So we're going to sing a song about giving, and it's got some hand motions, and I want you to join with me, okay? Will you do that? Here we go. Watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now. Here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give. Amen. Tayo na po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito at binigyan niyo kami ng pagkakataon na makasama kayo at makapiling, pasalamatan at purihin, Panginoon, sa inyong kabutihan sa bawat isa sa amin, O Lord. Matatapos na po ang taong ito, Lord. Napaka-bless po ng bawat isa, Lord. Hindi po namin maipaliwanag yung mga blessing na dumaan sa buhay namin, sa mga binigay niyo sa bawat isa sa amin. Naway itong kaloob na to, Lord, marami pang magamit sa inyong gawain, O Lord. Marami pang mahikayat, Lord, na mga tao na nasa dilim mo, Lord. Naway maging liwanag din po kami, Panginoon, sa kanila, O God. Patuloy niyo kaming gamitin, Lord, bilang isang yung anak na na-encourage po namin sila. Bigyan niyo po kami ng encouragement na magkaroon ng fire, na magkaroon ng desire na ibahagi, Lord, ang inyong mabuting balita. Maibigay ang liwanag, Lord, na nanggagaling sa inyo, Panginoon. Doon sa mga taong halos lugmok na, Lord, na hindi na alam ang gagawin sa mga buhay nila. But then, Lord, andyan kayo para sa amin. Naway gamitin niyo kami maging isang halimbawa sa kanila, O God. Maging model, maging liwanag sa buhay nila, O Lord. Lord, pagpalain niyo po, Panginoon, ang ikapong ito sa mga taong nagbigay. Patuloy niyo silang hipuin, O God, na maging cheerful na mapagbigay, O God, especially sa inyong tahanan, O God. At dun sa mga wala pa ring trabaho, sa mga walang-wala, O Lord, alam po namin alam niyo po, Lord, yung mga pangailangan namin sa buhay namin, O God. Kayo lang po ang aming good provider, O Lord. Minsan walang makain, O Lord. Minsan walang pambayad, O Lord. Pero patuloy pa rin kaming magtitiwala sa inyo, Panginoon. Ipoprovide niyo po ang aming mga pangangailangan. Sasamahan niyo kami, Lord, sa aming buhay, na malagpasan lahat ng aming mga pagsubok, especially dun sa mga taong walang-wala, O God. Naway maging blessing po kami sa kanila, O God. Naway kung ano mo meron kami, Lord, ma-share namin din po sa kanila. Especially yung magandang balita, O Lord, ng kaligtasan, O God. Marami pa rin pong nangangailangan ng inyong pag-ibig, O God.
especially yung kaligtasan, Lord, na hindi po alam ng iba, O God. Maging silbi kaming ilaw, Lord, sa kanila. At papalain niyo rin po, Lord, tong simbahang to, naway mas marami pa po kaming maabot, O God. And bukod sa pledge, Lord, na mas naway may mapag-isipan namin kung ano yung karapat-dapat naming ibigay para sa iyo. Maraming pong salamat, Lord. At bigyan niyo kami palagi, Lord, ng wisdom, kalakasan, Lord, tiwala. Na sa inyo lang kami lalapit, O God. Wala nang iba. Yung sinasabi nga po na indescribable gift na mula sa inyo, na hindi mahalin tulad sa mga bagay, O God. Walang kaparehang paghahalimbawa, O God, sa inyong kabutihan sa buhay namin. Napaka-bless po namin, Lord, dahil nakilala po namin kayo. Hindi po mahalaga ang material na bagay, kayo po ang kailangan namin, Lord, sa buhay namin. Maraming salamat po, Lord, at ibinabalik po namin ng papurit pa sa salamat sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po sa lahat. So, in response po para sa message ni Pastor Rafi kanina about sa ating church planting, magpapaikot po ako ng basket para po sa ating pagkakaloob po para sa ating church planting. Papaikot na lang po. So, habang pong umiikot ang basket, ako po ay dadako na sa ating announcement and acknowledgement. Gusto ko pong pasalamatan ang mga kababaihan kahapon na umattend ng ating Women's Fellowship. Salamat po sa inyo na mga dumalo at salamat din sa Panginoon dahil sobrang successful po ang naging Zone 2 Christmas Fellowship. Kaya glory to God po. At salamat din kay Julian na nag-represent ng ating church para po sa ating hairdress. Bagamat hindi tayo pinalad, pero praise God dahil andun yung napasubo si Julian. So, praise God. And then, salamat po sa umagang ito. Pasensya na marat ako. Sa mga leaders na ginamit ng ating Panginoon sa araw na ito, sa call to worship, si Monica Fernandez. Sa call to offering, si Julian Leron. Speaker po natin si Pastor Rafi Malang na nag-share ng message ngayong araw na ito about bearers of the light of Christmas. Sana ay patuloy tayo na na-challenge kanina. So, thank you rin sa ating praise and worship team, sa ating song leader, Monica Fernandez, backup, Vanessa Asas, and Pastor Rafi Malang. Sa ating mga musicians, si Joseph, si Jermaine, at si Jasper. Okay. Dako na po tayo sa ating church activities. Prayer meeting every Wednesday at 8 p.m. Sana po ay sama-sama pa rin tayong nananalangin sa ating Panginoong Diyos. And then Youth Connect Saturday at 5 p.m. For boys and Sunday after ng service for girls. Children Ministry every Saturday at 3 p.m. So sa Saturday po ang kanilang Christmas Children Christmas party nila, no? And ang sponsor natin para sa Saturday ay si sino ba? Si Cathy at si Jenny Taton. Okay. Kahapon ay ang ating sponsor ay si Leisure Galito. So maraming salamat po sa inyo. So June 16 po ang ating Children Christmas party. Ang ating assigned teacher ay si Teacher Mercy Losada. So, ina-invite ko po ang mga children. Kung may mga anak po kayo, please come po sa Sabado. Anong oras ba? 3 p.m. onwards. Ayan. Next. Ayan. Ang ating Christmas Fellowship ngayong December 17 sa Sunday na ito. After ng ating service. So, ano muna tayo? Service muna tayo and then
Christmas party na natin. So, bring food to share. Kahit ano po, kung wala naman po ay basta punta po kayo at makicelebrate ng ating Christmas party. So, bring also gifts. Ano ba ito? Pang-paraffle. Optional lang po or compulsory kung gusto nyo po. Voluntarily pala. Hindi po compulsory, voluntary po. Okay. Share your blessings. Okay. Ang Southeastern Luzon District o ang mga kabataan ay magkakaroon ng youth camp. Ang team po nila ay Rough Roads sa December 19 hanggang 21. Bali 3 days to. Meron tayong free registration na 800. So kapag hanggang ano na lang to, December 17. So after December 17, mag-walk-in tayo. Ang registration na ay 1,200. So, kung makaka-pre-reg tayo ay makakatipid tayo ng 400. So, para ito sa mga kabataan. Happy birthday sa lahat ng mga mag-celebrate o nag-celebrate na ng kanilang mga birthday. So, ngayong December 10, si Sister Mercy Lozada. December 20, si Virginia Sarmiento. And December 31, si Shaira Gamos. And December 29, si Gabriel. Si Gab Galito. So, happy birthday sa lahat. And then, wala na po ay nagpapasalamat ako sa Panginoon sa lahat ng mga naririto sa araw na ito. So, praise God. Okay, tayo po tumayo, tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa natapos na gawain sa araw na ito. At kami po ay patuloy na dumudulog sa inyo, Panginoon, sa lahat po ng aming mga pangailangan. Ikaw po ang aming tinatakbuhan. Ikaw po ang aming inaasahan, Panginoon, na tutulong at magkakaloob sa lahat po ng aming pangailangan, sapagkat ito po ang inyong pangako at nawa nga po ito po ang aming gagawin na unahin namin ang inyong kalooban upang sa gayon ang aming mga pangailangan ay matutugunan, Panginoon. Sa lahat po ng aming gagawin, Panginoon, nawa ikaw po ang siyang malugod, Panginoon. At nawa po sa bawat araw ang inyo pong kalooban ang aming pagsusumakitan, Panginoon, na susundin. At tulungan niyo nga po kami na sa bawat araw, Panginoon, kami po'y magiging matagumpay at ang aming buhay ay magiging kalugod-lugod sa inyo, Panginoon. Gamitin niyo po kami naging tagapaghatid ng liwanag sa lahat ng lugar na aming pupuntahan, Panginoon. Bilang ilaw ng sanlibutan, Panginoon, nawa ay patuloy na magningning ang aming liwanag. Patuloy po kami magliwanag, Panginoon. At nawa yung po mga bagay na nagsisilbing takip sa liwanag na ito ay patuloy naming mapagtagumpayan, Panginoon, sa bawat araw ng aming buhay. At sa gayon, sa bawat araw, ang aming pong liwanag ay buong ningning na magliliwanag sa bawat lugar at sa buong komunidad, Panginoon. Kami po'y maging tagapaghatid ng inyong kaliwanagan. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon, at kung meron man po mga kapatiran po namin na may mga karamdaman sa mga oras na ito, sila po'y aming idinudulog sa inyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw ang aming tagapagpagaling. At tunay nga po na sabihin niyo lang po, Panginoon, at kami po ay gagaling. You just send your word, Panginoon, word of healing, at sino man po mga may karamdaman ay makakaramdam ng kagalingan, Panginoon. Salamat po sa kagalingan nagmumula sa inyo. Salamat po sa kapangyarihang dumadaloy sa katawan ng mga kapatid po namin na may dinaramdam ngayon. At nawa nga po sa pamagitan nito ay maranasan po nila
ang kaginhawahan, kalakasang nagmumula sa inyo. Mapagtagumpayin niyo po kami sa bawat araw, Panginoon. Gamitin niyo po kami upang sa gayon ang inyong kaharian ay patuloy na lumaganap. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalulatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon natin, sa Kanyang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. God bless you all. Magandang tanghali po.